The Senate inquiry into child safety in digital spaces is facing mounting backlash. Critics point to the panel's seeming focus on online gaming's role in the Tacloban school shooting. Details from mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, ano na reaction ng Women and Children Committee Chair Senator Risa Ontiveros sa criticism na ibinabato sa kanila? Well, Diego, according kay Senator Risa Ontiveros, bagaman dismayado siya una dahil yung invite niya, yung developer ng laro na Gorebox, reportedly nilalaro ng isang bata o menor de edad na suspect doon sa shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban. Tuloy pa rin ang Senate probe tungkol dito. And ang ginagawa ngayon, tinatap ni Senator Risa yung German Embassy para sa participation ni Felix Philip o ito nga yung developer na dinecline yung kanyang invitation via email. Binalikan ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang post sa social media yung naging hearing ng committee last year, April, na kung saan tungkol naman ito sa high school students na subject to abuse and possible grooming through gaming platforms, including na dyan yung Roblox. At ang sinabi nga ni Senator Risa na nag-participate willingly itong Roblox at ibinigay yung kanilang pangako na pahihigpitan pa raw, pahiigtingin pa yung age restrictions, yung implementation nila ng safeguards. And ang pinaka-inaasahan kasi sana ni Senator Risa sa participation ni Felix Philip ay hindi raw para idiin na yun ang root cause nitong nangyari, kundi gusto lang daw malaman tungkol sa safeguards ng laro, yung age restrictions, yung content moderation policies, and ang hope nila talaga dito ay ma-examine yung broader chain of failures that may have contributed to the June 22 shooting. That includes possible grooming, radicalization, normalization of violence in online platforms. Diego. All right, how about yung policewoman auntie ng 14-year-old suspect sa Tacloban High School shooting, no? Ipapatawag ba 'yon? And sino pa ba ang pinatawag diyan sa hearing? So far, wala pa kasing nabibigay na guest list for the supposed hearing. Pero what we know so far, usually, ang niimbitahan nila dito, tulad nung lumipas na pagdinig, na kumbaga related so far pagdating sa ganitong usapin, ay law enforcement agencies, those from the private sector, game developers, tulad nga nung last time, ang involved doon ay Roblox, so inibitahan ng Roblox. Sa case na to, dahil yun sa Tacloban school shooting nga, Gorebox, so hopefully magkaroon ng participation regarding that, and potentially other platforms na maaaring pagkunan ng info tungkol dyan. Plus, it is also possible, nakadepende pa rin yan sa call ng komite, kung makakapagpatawag sila dito ng case studies related either magulang, na mayroong bata or guardian na mayroong inaalagaan na possibly subjected sa same environment. Pero inonote lang din natin dito na lahat pending pa to sa July 1, so aantabayan natin magiging pagrolyo nila. Pero ang nililinaw ni Senator Risa, hindi nila iginigiit na dahil sa laro yung nangyaring insidente. Gusto lang daw nilang makita kung sapat ba yung children protection policies or system na meron ang bansa. Regarding din doon sa safeguards nitong mga laro. Diego. Alright, yung Senator Ontiveros ally no, na si Bam Aquino is pushing naman this time for an alternative to a blanket ban on online games. So ano nga itong blanket ban ng alternative na iniisip niya? Nabuksan kasi ng palasyo or ng executive yung total banning talaga pagdating sa mga laro. Pero yung ibang mga senador, so Senate President Sherwin Gatchalian, including Senator Bam Aquino, hindi sila okay doon sa blanket banning. For Senator Bam Aquino, ang naisa sana ay ang pag-push for strict age restriction. Kumbaga tingnan nito, especially for mature games, similar to existing rules for films and television programs. So kung doon sa mga yon, papasok dyan yung MTRCB, ang tinitingnan dito, yung mga implementation naman ng restriction and regulations. Ang sinasabi pa ni Senator Bam Aquino, nag-cite siya na walang studies na nagpapakitang may links ang paglalaro or netong online video games sa incidents of shooting or violence sa mga paaralan. It's been existing for several decades na, 50 years daw, nandiyan na raw ang video games and in its form as an art and entertainment, wala raw itong correlation. Ang sinasabi pa ni Senator Bam, ang mga pamilya raw, magulang, ang guardian, ito raw ang may mabigat na responsibilidad sa pagmomonitor sa mga nilalaro ng kanilang mga bata sa paligid. Plus, ang game developers naman, they have the responsibility to make online gaming platforms safer. Ang sabi naman ni Senator Risa Ontiveros, idadagdag ko lang din regarding dito, is kung nais daw nitong mga laro na
maglatag ng platform nila sa Pilipinas na mag-profit daw mula sa Filipino players, dapat daw respetuhin ito yung mga bansa, ay yung batas mismo ng bansa kung saan ito nila nilalatag. Kaya yun yung gusto ni Senator Risa na magkaroon ng participation from such game developers. Alright, Diego. well, meron palapit na ang July 6, as we all know, that's the impeachment trial, no? And of course, I'd like to know, kamusta naman ang updates natin regarding pre-trial order, security, may mga dry run ba? Ano pa bang ibang preparations na ginagawa nila ngayon? Diego, yung huli kasing nasabi ni Impeachment Clerk of Court, Secretary Ray Bantug, ang target nila ng paglalabas ng pre-trial order is ngayon talaga Monday. Kaya over the weekend, tinrabaho daw talaga nila ito kung kailanganin mag-extend pa ng todo-todo ng Saturday, Sunday. Pero sa katatanong lang natin kanina, wala pa kasi tayo nakukuha ang sagot kay Sec Bantug and hindi pa sa atin to unang maibabato, kundi bibigyan ng kopya pareho House Prosecution Panel and ng defense team ni Vice President Sara Duterte. After nito, they have 3 days to also file their comments. So kung mailabas na nila yun today, magsisimula yung 3 days nila bukas hanggang Thursday. So hindi pa naman ito naapektuhan daw talaga yung masikip na raw yung schedule pero hindi na ito naapektuhan yung July 6 na set date for the trial to begin. So while we're waiting dyan, ang sabi naman ni Sec Bantog, ang ginagawa nila ngayon, ni-inspection nila yung session hall, yung holding rooms, yung audio system na kailangang tignan, yung especially pagdating doon sa gagawin kasi itong open to the public eh. So, pwedeng mag-walk-in ang public na gustong manood pero kailangan nilang mag-register sa pamamagitan ng Visitors Management System ng Senado. And ang tinitingnan nila dito, yung dami kasi ng mga tao. Sa loob ng session hall kasi around 370 seats ang available. 340 plus 30 na VIP box seats. So may part doon na for the public talaga, may part doon for the House Prosec, for the defense, yung mga inimbitahan nila. So on the logistics side, ito yung mga pinaghahandaan nila. Plus yung security enforcement sa kakailanganin, especially on July 6. Diego. Alright, well, of course, lastly, no, kamusta naman yung supposedly bloody bycam daw over the anti-political dynasty bill? Ang sabi nga ni Senate President Sherwin Gatchalian, they are anticipating or expecting a heated or a bloody debate, especially kapag tutugmain na or i-reconcile na yung version ng House pati ng Senate tungkol nga dito sa anti-political dynasty bill. And ang tinitingnan din natin kasi dito is yung key differences niya. Ang sinasabi kasi yung version daw ng House ay watered down or fake and still pro-dynasty. So for example, yung sa House bill, they are covering the ban from only holding office simultaneously, while yung sa Senate version naman ito, binaban yung immediate family succession. Sa House, inaalaw niya yung members of political family to hold national posts alongside several provincial, city, municipal positions, provided na in different districts or provinces siya. Pero sa version ng Senado, political clans can't hold simultaneous or overlapping terms in national elective offices as well as simultaneous terms in local elective offices within the same legislative district, province, city, or municipality. Yung House bill, silent ito tungkol doon sa party list seats, pero sa Senate version, binaban nito yung simultaneous terms within and across party list groups, simultaneous or overlapping terms under party list system, and any national or local elective office. So si Senator Robin Padilla kasi yung parang principal author nitong bersyon, kasama niya as co-author sila Senator Bam Aquino, Lauren Legarda, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, and the others. At naglabas din siya ng statement niya earlier na sana raw maipush na-renew yung call niya to push for the toughest anti-political dynasty measure. And yung version daw ng Senate, ito raw yung pinakamahigpit at comprehensive na version nitong panukalang isinusulong. Lalo't part ito ng LEDAC priority bills. So we'll await kung anong mangyayari sa pagkikita na nitong bicameral committee. Diego. Well, quickly lang before I let you go, Merimon, so definitely hindi ito aabot ng SONA. Yung sa BICAM. So far kasi pag ang nakita nating schedule ng BICAM ay tungkol naman sa disagreeing provisions ng AIX. Ito yung bago mag-end yung special session, ikaklose sana kaso na-raise doon sa floor na hindi pa rin nga napipirmahan ng counterpart ng Senado yung AIX. So far nakaschedule pa lang sa AIX. Ang inaantabayanan natin kung kailan ang schedule ng anti-political dynasty bill para naman sa BICAM. Okay. Well, keep us updated on that kasi medyo mainit na issue yan. But for now, thank you for that report, mobile journalist Merimon Reyes.